Praise God. Purin po, Panginoon, September 18, 2024. We are live, telecast. Okay po. So, purin po, Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, amin kang tinataas, O Diyos. Karapat-dapat ka ng lahat ng pagpaparangal, pagpupuri, karapat-dapat ka ng lahat ng mga paglilingkod. Karapat-dapat, O Diyos, itaas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, salamat po muli sa oras na to, Panginoon. Sa araw na to muli makapagbulay kami na yung mga salita, sa maiksing pagbabahagi na yung mga salita, dakilang Diyos, ang patuloy naming panalangin na ang pangunawa sa mga taong makikinig, O Diyos. Buksan mo kanilang puso, ang kanilang mga isip sa katotohanan, dakilang Diyos. Tunay na nagmamadali na po ang panahon. Hallelujah, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kahabagan mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah, salamat po sa araw-araw, Panginoon, sa mga bagay na binibigay mo sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapala, ang aming mga trabaho, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na patuloy iniingatan, maging ang iyong abang lingkod, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa, O Diyos. Nawa, Panginoon, na marami pang kaluluwang maligtas, dakilang Diyos, na maraming manalig sa katotohanan, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. September 18 po. Yan. Grabe init. As in, super. Sabi nga, malapit na si Antikristo eh. Kaya ganyan. So, tayo po ay bati mo tayo na happy birthday. Happy birthday to Salve Marcena. Happy birthday to Sister Rose Celine Tadlas. Happy birthday to Christine Nalrab. Happy birthday to Rayleigh Mendoza. Happy birthday to May Navarro Nota. Happy birthday to Erin Elasige Librado, classmate ko. Ayan po. So, happy birthday to all the birthday celebrants. May God bless you. May God bless your family. May God continue to protect you, give you the protection to you and to your family, and may God give the desires of your heart according to His will. So, and may God open your hearts and minds to open salvation. So, glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. And again, thank you to all the people sharing my reels, my videos po. Mga video na sobrang luma na, hindi ko na alam kailan pa ako. Kailan yung huling gawa ko? Hindi ko na baka last week pa. Ayan, I really don't know. So, pagpasensyahan nyo na ako, ha. Ayan. Hindi pa dumadating kasi yung gatas ko na papalakasan sa akin. More than a week na po. Ayan, ay natatakot tayo malaking binayad ko sa gatas na yun. Until na wala pa. So, ayan. Sana dumating na ngayon po. Ayan. Thank you po. And God bless all of you sa mga bagong followers ko. Dito na lang po ako magte-thank you sa inyo. Ayan. Sobrang thank you po. So, God bless and mabuhay po tayong lahat. So, glory to God. And ang ano po natin ngayon ay ang title po ng ating topic po natin ngayon, false preachers po. So, nagkuha lang ako ng mga verses yan. False preachers, ibig sabihin, huwad na mga ngaral. Napoprayin po ang Panginoon. So, who are they? Sino-sino ba sila? Diba? In Deuteronomy 18:20-22, New International Version, but a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death. You may say to yourselves, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. At I took in Tagalog, Deuteronomy 18:20-22,
ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible po. At kailangan patayin ang sinumang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaring isipin nyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumagamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa kanya. So, ano daw, drawing. Drawing lang daw yun, okay po. So, huwag kayong matakot sa propeta na yon. Tao lang siya, syempre. In Ezekiel, ayan it says there na, asa na ba? Or a prophet who speaks in the name of other gods is to be put to death. Those are false prophets po. Ezekiel 39, New International Version. My hand will be against the prophets who see false visions and utter lying divinations. They will not belong to the council of my people or be listed in the records of Israel, nor will they enter the land of Israel. Then you will know that I am the sovereign Lord. Ang salita ng Diyos. Ezekiel 39. Parurusahan ko ang mga propetang hindi totoo ang pangitain at kasinungalingan ang mga hula. Hindi ko sila ituturing na kabilang ng aking mamamayan at ang mga pangalan nila ay hindi isusulat sa talaan ng mga mamamayan ng Israel at hindi maaring pumasok sa lupain ng Israel at malalaman yung ako ang Panginoong Diyos. Punin po ang Panginoon. Diba nakakatakot? Nakakatakot kasi hindi ka isusulat. Your name will not be listed in the book of life. Diba? Yan, sa book in the heaven. So, if you are a false prophet. And what he said there, he says that who see false visions and utter lying, nagsisinungaling, divinations, they will not belong to the council of my people. Diba? Kaya, nakakatakot magsinungaling po. Yung nyari, sabihin ko, na diba, I always share to you, I always tell you that I always ask the Lord when I make my outline, Lord, please check my outline because I may say something that is not true and that is only in my gandang hapon sis, yan po. So, thank you po sa lahat na nagsusupport. God bless po sa inyong lahat. I only said those things from my heart. I mean, just because I wanted to say or just to pull people or just to please people. That's why it's very hard. I told you this thing that I'm doing to preach the Word of God, to share the Word of God. Because, of course, I should not lie. I should not lie. All those things that I will share to you, it should come from the Lord, from the Word of God itself, and from the Holy Spirit, who's by the grace of God is helping me. So, purin po, Panginoon. In Jeremiah 14:14, New International Version. Then the Lord said to me, the prophets are prophesying lies in my name. Lies, ano ba yung lies? Kasinungalingan. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and the delusions of their own minds. Ano daw? Ano ba yung delusions? Mga, take a seat. Yan, pa-roses. God bless po. Delusion, mga parang illusion. Yung po, katang isip. Yan. At hindi ko na kinuha yung Tagalog yan. Sorry po yung mga English na medyo malalalim, yan, kailangan nating Tagalogin. So, yung mga kinukuha po natin. So, they are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and the delusions of their own minds. And Jeremiah 23:16, New International Version. This is what the Lord Almighty says.
Do not listen what the prophets are prophesying to you. They fill you with the false hopes. They speak visions from their own minds. Halos pareho lang pala ito nakuha ko. Sorry. Not from the mouth of the Lord. So, yun din mga kasinungal, ano ba to? Huwad na pag-asa. Yun po, false hope. Diba? Maling pag-asa. Yan. Na may mga, kung mga payayamanin pa, diba? Mga prosperity preachers that they will tell you parang to invest, ganyan, or to do this, so that you become rich, or, diba? Yan po. So, yung mga false preachers. Sa galing lang sa mga isip nila. Luke 6:26, woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. So, those are people that are being taught by their ancestors, the false prophets po. That's why they are teaching us false hopes, yan, wrong teachings. Diba? Mas madali. Wrong teachings po. So, glory to God. Kaya nga yung mga turo ng mga unang-unang ano pa, yan, kailangan yung iba kasi malagay na sa baul at hindi na siya yung sound doctrine po. Yan. In Matthew 24:24, New International Version, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So, kaya yung mga tinawag na pinili ng Diyos, ano po, yung, di ba sinabi ko before, na hindi talaga ako naiingit sa totoo lang. Mas maawa ka pa nga kasi pagka sila ay napahamak, dahil nga pag meron pong kagaya ko, di ba, may sakit, parang hirap na magsalita. hirap na magsalita, yan. Na high blood na. Siyempre, sino man niniwala sabihin sa'yo, ba't hindi ka pinapagaling ng Diyos mo, di ba? So, yun po mga ganon. Pero, kumbaga, ako mismo, alam ko, di sana ako hindi na ako nagpipreach ngayon. Kasi, Lord, ano ba naman yan? Nagpipreach ako, tapos hindi mo ka pinapagaling, di ba? So, alam natin, anong nangyayari po. At yung dahilan ng Panginoon. God has own reasons why He's doing something that for us, it is parang not acceptable, or, di ba, we have trials, and we are wondering, Lord, why you're giving me these trials? There's obstacle, these problems, and I am serving you all the while, and you're not giving me blessings or something. Yun nga wait na ang Panginoon meron hinahandang ano sa'yo. Sinusubukan tayo. Di ba nga, I always say, the trials and, test and temptation will not finish. Because God will test if we are really gold, if we are really a disciple of God, if we are really genuine. Kung totoo ka talaga, kasi baka pumupunta ka sa church kasi meron ka masamang hangarin. 'Di ba? Baka kaya ka lang lumalapit sa Diyos kasi gihingi ka ng bahay at lupa. Ganyan. 'Di ba? Kaya kailangan itetest ka ng Panginoon. Kaya may mga bagay na minsan hindi tayo maintindihan, hindi natin maintindihan. At yun po, kaya kailangan lumapit sa Panginoon, 'di ba? Purin po ang Panginoon. 2 Timothy 4:3-4, NLT New Living Translation. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. Yun yung mga, and yung iba dyan, di ba, mga prosperity teachers nga, preacher, na, kunyari, ako gusto ko lang marinig, gusto ko yung mga pagkakakitaan lang, gusto ko kung paano lang ako sasaya, gusto ko kung kantahan ng kantahan, di ba? So, yun yung ituturo na yun ang gusto mo Ayaw marinig yung katotohanan. Yan. Na, Jesus the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Yan po. Tayo ay, especially, I told you na tithing. So many people doesn't want to tithes,
to give their 10%. That's why many preachers doesn't want, they are parang collecting what they have to preach. I will not preach these things because the people will not love this and they will hate me. Yan. So, kaya yung iba talaga ay makinig. Ayaw nila mag-tithes eh. Ayoko niya, magbibigay ako sa Panginoon, magbibigay ako sa church. Ayoko niyan. 'Di ba? So, some of the preachers, they will not preach those things, those word of God that are not acceptable to people. They will not like it. So, they will choose which one which is pleasing to the people or to the audience. So, and they will, they want to reject the truth and chase after myths. Ano ba yung myths? Mga tawag dito, alamat. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. 1 John 4:1-3, New International Version. Ayaw na nila yung sound doctrine. Dear friends, do not believe every spirit. I did not took everything po. Alam nyo naman yung kalagayan ko, diba? So, yung iba lang. Yan. Dear friends, do not believe in every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. So, pagka may mga talaga, di ba? Ayan nga eh. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledges Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist. Di ba merong some of the religion, or you can say faith or churches, that they are not accepting that Jesus Christ is the Son of God. They are they have other gods. Po. Ang sabi lang nila, propeta po si Jesus. Yun ang pagkakilala nila. Yan. So, purihin po ang Panginoon. In Mateo 7:15, I think this is my last verse or last two verses. Oh, ito na nga. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Mateo 7:15, ang salita ng Diyos. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sila sa inyo na nagdaramit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Glory to God. So normally, what is the color of the sheep? Right? So, alam niyo na po yun. Yan, anong sabi dyan? Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Glory to God. And, last night I think, or the other night, I watched yung sikat na sikat ngayon. Yan po. So, the very famous preacher na there is this lady, ano matawag sa kanya, na she is telling stories, or not telling stories, parang sharing what her experience inside that church. And so many preachers kasi, like for example that preacher, their modus operandi, yung modus pa sa ibang salita, yung nila, panghihikayat, how they can encourage people to join in their church, in their faith. Most of them, they are poor people. They are widow, they don't have money. Yan, di ba, magmamahirap. Sobrang
eto nakakalungkot talaga, pero ito po yung reality na hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit saan, na yung pera talaga nagsasalita. 'Di ba? Ang pera hindi literal na nagsasalita po ha. So sana naman, ay, wag naman tayong ganong isip ha, yung nagsasalita yung pera, baka multo na po yun. Ibig sabihin, malaki nagagawa ng pera. Yan po. Na, di ba yung ano nga, yung currently, anong current events natin, na mapalapit lang sa pinakamataas, bigyan ka ng 2 billion. Di ba, paano mo na nga ubusin yung 2 billion? O, sa, kunyari, ikaw ay parang ang alam mo lang bilhin, sa Shopee lang, ganyan yan. Di ba? So, kaya ang bilhin yun ang nangyayari sa atin, na, kumbaga hindi lang tumbas ang Pilipinas, not only the Philippines, but other countries for sure. That, money is talking that some people, the richest, ang nakakaano kasi yung mga mahihirap. Yan, ako mahirap ako, pero sa biyaya naman ng Panginoon, hindi naman tayo nagpabili ng yan po, sa totoo lang, hindi po ito nagmamayabang, na, kumbaga nung bata-bata tayo, bata-bata pa, may asim pa. Maraming ng mayayaman talaga. Meron nga, may utang ako, sabi niya ako na magbabayad lahat yan, pakasalan mo lang ako. Diba? Kaso mo, hindi ganun kadali. I mean, yung puso mo, hindi mo na pwedeng parang turuan. Diba? So, but at that time, wala ko talaga parang boyfriend, ganyan. So, hindi ko na maalala anyway. Pero, yung nga po, biyaya ng Panginoon, kahit ang nanay ko, na hindi siya nagpapabayad. Yan, hindi siya na, bigyan kita ng gantong pera, pero ako iboto mo or something, mga ganyan, diba? Kasi what is happening around us, especially those who are rich, we thought they are rich, those who are intelligent, those who talk much, na parang pag nagsalita siya, wow, nga papanganga ka na lang sa kanya, ang galing mag-English, diba? Alam ang lahat ng article, alam ang lahat, diba? At naman, so ikaw naman, lalo na pagka yung nanliligaw, diba? Na pinakaita ka ng Lamborghini, o sama na rin. Yan, kahit na, kasi syempre mahirap So, Nay, dito na tayo. May Lamborghini to. Yan. Tapos lang pala yun, di ba? Nirentahan lang pala. So, yun nga, what she was saying, narrating that person, that also a victim of that preacher, who by this time is already in the jail. She said that those people, the members, they are most of them poor, and most of them are beautiful. Parang from 5 years old until they become teenager, yan, na they love that preacher so much because he's giving everything. Yan po, hindi tayo pero yun po napanood ko kagabi. Yan po. So, hindi ako nagawa ng kwento. And yung pinapakain sila. They are giving food, he gave schooling. But the sad thing is, when she finished, I think grade 2 or elementary, he told that lady to stop. Yan, because of course, suitors will come because she is beautiful. And not only her, some of them. So that is the modus operandi and another thing, di ba, yung there is one eagle. There is one eagle. He said to people, to the villagers, that you need to go up in the mountain because God will come down. There is the end of the world, and God told me to go, for you to go to the mountain. Diba? So, ano nangyari? Pareho lang din na nag-asawahan, mga bata pinag-asawa, at ginawa silang alipin. So, they became slaves also of that person. But by the grace of God, false preachers nga kasi
So right now, that person already in the jail, and you know those people that they are claiming to be Jesus Christ. I watch also in YouTube that they have yung kamatayan na karumal-dumal, yun po, nakakatakot na kamatayan, ganyan. Kumbaga namatay sila ng kakaibang kamatayan, yung hindi nila ini-expect po. Kasi nga they mock God. They cheated God, or they cheated the people that I am Jesus Christ, I am the Son of God, I am the one from heaven, I am the Spirit of God is with me. Diba? Yung mga ganon. That's why we need to be, to watch and pray. So that we will not fall into, you can say temptation, because that is temptation. Diba? Preacher is trying to, to bribe you. To bribe you, giving you money, giving you food, the whole family, and they will promise to give you schooling. But, she went to school, but only grade school. Because he told her to stop, so that the suitors will not come to her. Diba? So, kailan mag-stop ka, maganda ka, hindi ka pwede, dahil sa akin ka lang, mga ganon. Yan, and the prosperity preachers that they are, they are promising a lot of things. Na you will earn so much money here and there, basta yun lang. Kasi kung ano yung gusto ng tao Ayaw ng tao na ng tithing. Kasi Old Testament pa yan, ganyan, hindi kami magtatites kung ano yung gusto namin ibigay. Yun ang gagawin namin. So, hindi nila ituturo yan sa'yo. Ayaw mo yan Di ba? Ayaw natin yan. Pero, the truth po we need to obey everything. Di ba what I shared yesterday, na ulitin lang natin, balikan natin. Kasi po, this is related to what I am teaching to you right now, to what I am sharing to you right now. So, ito lang tong verse na to. Akit lang po ko sa taas. Please bear with me. Konting lang po. Konting pasensya. Dito na sa taas pala. Sorry. Minsan kasi nagbubura na ako kaya po. Ayan. Alam ko Mateo yun Mateo 19. Ito. So, English na lang. Yan. Di ba sabi dyan, for truly I tell you, yan. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. Yan po. So, pagka merong nagturo ng ng merong tinanggal na ayoko tong verses na to, magagalit si ayaw dun ng mga tao So, hindi ko sabi niya, he will be called least in the kingdom of heaven. 'Di ba? So, talagang least siya. Ano ba yung least sa Tagalog? Basta siya ay maliit na tao, ganyan. Na kasi namimili ka hindi pwede yun. Kaya nga po, kanina, nag-isip ako, sa totoo lang sabi ko, talaga, pwedeng nakakatakot mangaral, kasi syempre yung mga tao ayaw, pwedeng hindi tanggapin. Yan na, bakit ba yan? Hindi yan totoo. Kahit binabasa mo na sa Biblia. Yan. Although, yun nga, may ang Panginoon may pahayag sa'yo para mas malinaw pa. Kaya nga po sabi ko sa inyo na mas linilinawan pa natin. 'Di ba? For example, ito na lang, before we will pray. Ito lang po ako sa baba. Mabilis na to. So that you will understand at least, 'di ba, na there are parallel verses in the Bible that you can somehow connect or so that you can understand. Ito po.
in Matthew 7:13 to 14. Enter, I already shared this one. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Diba? And here the parallel verse. In Mark 10:25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of heaven, kingdom of God. And in Matthew 22:9, kasi nga, what I meant by that, because, sabi ko, di ba, enter through the narrow gate. Makipot kasi yung daan nga, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Kasi nga, malaki yung daan, papunta sa kapahamakan po. So, kaya sabi diyan na it is easier for a camel to go through the eye. Maano nyo yung mga salita ng Panginoon, di ba? Na, kung ikaw ay may hindi na masalita ng Diyos, yung nga, meditate from the word to the word of God day and night. Bubulayin mo talaga na, Lord, kailangan kong sumama yung Santong Espiritu mo para mas maintindihan ko, di ba? Sabi di ba dito, I already shared this verse already. Matthew 22:9. So go to the street corners and invite to the banquet, kung ano man yan, anyone you find. Di ba? So ito yung kasalan. Wedding banquet. This is the parable of the wedding banquet na inutusan niya yung ikakasal. But actually, yun po yung sip ang Panginoong Jesus. So, go to the street corners. Makipot nga yung street corners and invite to the banquet anyone you find. So, sino ba yung nasa, di ba, ang Tagalog kasi niyan, na pumasok ka sa mga makikipot na lansangan. Makikipot na lansangan, sino nandun? Yung mga mahirap. Yung mga mahirap. And, I shared also one time in my FB live that in some other countries there are some Muslim people. They are converted from Muslim to Christian. And you know those people na which I watch, those people who are put to death because they were converted, most of them are poor people. Yan. Kasi nga, the rich people, it's not easy for them to enter the kingdom of heaven. Di ba yun nga sabi ko, na for it is easy to enter the camel. Yun nga, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Kasi yung mga mayayaman kasi, talaga yan yung nga, mahirap, na maglilingkod. Yan po. Na naman natin talaga yan kahit saan, 'di ba? Na kahit yung ngayon ay sikat po na YouTuber na may sakit. Syempre mayaman siya, nakapagpagamot siya sa nasa ibang bansa na siya. Ewan ko kung America or something. Syempre alam niyo kung saan mas maigi magpagamot. Pero mayaman nga, 'di ba? Na parang although alam ko na invite na yun sa church, pero hindi mo kumbaga yung mga mayayaman, yun na lang sumutatali na yun nga kasi nagtatayo na lang sila ng ng chapel sa loob ng bakuran kasi they have enough resources parang to build the church, their own church, na they don't even know because they are ignorant. Yan po, kahabagan nawa sila ng Panginoon. They don't know that you have to bring yourself as a living sacrifice because God is looking for the true worshipers. Yan, kailangan ng talaga ng tunay na mananampalataya. Tunay na alagad na magliligo. Yung alagad na those disciple that can accept that will understand the sufferings of Jesus Christ, that you need to bring ourselves to the church. Even the church has no air condition, even the church is very small, even the church is, di ba, kung anong kalagayan ng church. Yeah, pero kung yung
kayamanan nila matutulong sa church, di mas maganda. Pagpapalain nga. Yung pong, di ba, yung message ng, hindi ko kasi alam, pero parang si Pastor Olan lang po. So, kaya hindi ako naglalagay ng name, kasi hindi ko sure, pero parang si Pastor Olan po yun. Na, kahit ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi, kasi nga, save by grace nga hindi sa para walang magmapure, di ba? Ephesians 2:8-9, we are saved by grace so that no one can boast. Maganda talaga gumawa ng mabuti, utos ng Diyos yan pero hindi ka doon maliligtas. At hindi yan hindi yun ng Panginoon, hindi yun ang way, di ba, paraan na yun yung tinuturo kasi sa kanila. Or ako, dati, ganun, nung tayo ay hindi pa, tayo may talukbong pa. Yan po, but, yun nga, purin po ang Panginoon na tayo ay, nagsalamin na ako sa doble, 4 na kita na, yan po, purin po ang Panginoon na, inahanap mo kasi yung Panginoon, kaya, yung Panginoon naman, nagpapasumpong sa'yo, yan, kasi meditate day and night the Word of God. Kaya ang Diyos, makikita ka na, Lord, ayokong mapunta sabi nung isang preacher, mapupunta ako sa impyerno pag hindi ako tumanggap. Yan. So, makikita ng Panginoon ang puso mo na takot ka. Na talagang nagpapakababa ka. 'Di ba? Sa church, maraming lalaki umiiyak. Hindi yan kababaan or hindi ka naging lalaki dahil umiiyak ka. Umiiyak ka kasi nagpapakumbaba ka sa Panginoon. 'Di ba, purihin po ang Panginoon. Yan, kaya tayo ay wag palin lang. Sa totoo lang po, sabihin ko sa inyo, malapit na, parang dyan yung Antikristo. Okay po, kilala ng lahat. Yan. Or baka na may iba hindi kilala. Kasi iba wala internet diba? So, pero this person, as per, eto nga po, what I believe, 90% on what God told me, that He is the Antichrist. Yan. He is the Antichrist. So many people knew that this person, sobrang kilala siya. Yan. At sobrang makapangyarihan. At sabi ko, kanina nasa CR ako, sobrang lapit na niya. At alam mo yung lapit, what we need to have a strong faith. Diba? Kasi yung Antikristo, actually po, yung Antikristo, kailangan maranasan pa ng tao, ng mananampalataya, believer, yung hirap, yung, kumbaga daranasin pa, kaya pinabilis nga ng Panginoon, pinapabilis ang panahon ng Panginoon, ng Panginoon ang panahon para sa mga believer, kasi kawawa na, pero kumbaga makakaranas ng hirap na paparating ang Antikristo, pero yun nga agawin bago pa talagang, syempre, yung rapture nga po. 'Di ba? Bago pa dumating ang tribulation. Yun po. Kaya talaga na mahirap maiwan. Mahirap po maiwan. Dahil yung Antikristo lang na pinakita ng Panginoon sa akin, sinabi niya, kung titignan mo mukha siyang hindi Antikristo, ganyan. Pero hindi ko alam. Hindi ko po alam. Purin po ang Panginoon na ang Diyos lang na, kaya nga money talks. Di ba po? Money talks talaga. Nangungusap po ang pera. Kaya dyan tayo mag-ingat. Dahil ano ba nangyayari, sabi sa Pilipinas, may pumasok na sindikato. Di ba? Ano sabi nila, may spy? Bakit nga? Kahit malalaking tao, kaya nang bilhin. Nakakalungkot. Nakakalungkot, di ba? Na yung opera ka, 2 billion. Ano mo ngayon 2 billion? Mag-shopping ka maghapon sa mall? Mamili ka ng 10 lote, ano mo yan? O yung ibang maraming bahay, di ba? Isipin natin, o kaya naiikutan ba nila yung maraming bahay nila? Yan, di ba? Pag marami kang property, na kaya kudos po sa mga mayayaman na tumutulong din. Dahil yun talaga, may plus points talaga. Pero yun na ay iba nga yung way ng Panginoon Kailangan tanggapin mo. Yun lang yun talaga. Kailangan mong tanggapin. Kung ayaw mo, wala naman akong magagawa. Yung nga, sabi ko, I will do my best, and God will do the rest. Yan po. Papalapit ang Antikristo. So, dapat pananampalataya natin, tatagan natin. Yan, na mas
bulayan natin salita ng Diyos, pakinggan natin salita ng Diyos sa mga pinadala ng Diyos, yan, sa mga mangaral po ng Panginoon, tumanggap ng kaligtasan. Yun lang eh. 'Di ba? Magpakumbaba ka na eto last na po, sorry po. Yung pa sa Senate ngayon. 'Di ba? Sabi ng mga mambabatas sa Senate na tinatanong namin kayo na madadaling tanong. Yes or no lang. Yung tanong, ang dali pa eh. Kasi nga, pag isinalang ka, ayaw mo sagutin yung magsisinungaling ka, susunod sa'yo, mahirap na tanong. Yan. So, parang lang, parang exam, diba? So, syempre, nag-like ka na sa, ang tawag dito, sa madaling tanong. Malamang sa mahirap, maglalike ka rin, diba? Pero, ang point doon, baka mahirap mo na siyang lusutan. Kasi, ang mga proof, yan, ang mga hinanda nilang, ano ba sa Tagalog pa rin yan? Parang ang hinanda nilang mga, yung nahuli nila, di ba yung mga hinanda nilang, sabi mo na magpapatunay na sila ay guilty, eh of course, hinalukay nila yun. So, ganyan din po, sa salvation, eto andali, tatanggapin mo lang. 'Di ba? Andali eh, hindi to yes, parang gano'n, yes or no lang. Yan. Pero ang sagot lang dapat yes. Andali. Gusto mo pang mapunta sa tribulation? Gusto mo mapunta sa may iwan ka na rapture? 'Di ba? Gano'n lang din po 'yun. Na napakadali yung Panginoon binibigay regalo. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Merong regalo, pero ayaw nating tanggapin, 'di ba? So, ilan na yung mga dumaang bulaang propeta at marami pang lumilitaw. Ang dami na nga nagsulputa mga church ngayon eh. Yan, kasi alam nila kawakasan eh. At nasa Bible po, 'di ba? So, yung kaya yung madali na tatanggapin mo, ay ba gusto mo ba mapunta sa tribulation? O gusto mo ba yata magpaputol ng ulo para sabihin mo na, Lord, mahal na mahal kita, kaya papaputol ako ng ulo. 'Di ba? So, purihan po ang Panginoon. Walang pinagkaiba sa mga nagsisinungaling na nakaupo sa Senado. Ganyan po, nakakalungkot nga na talaga yung pera ay ang inano ng pera yung mga mahina. Yan. Ako mahina. Biyaya na Panginoon, bumibili ako ng sarili kong gatas kahit magkautang-utang na ng gamot ko, ng Permax ko. Kasi nga, syempre, ang point ko, alam mo, nasa Panginoon ka na. Tapos, pupunta ka pa sa kaaway, di ba? Madadaya ka pa. At saka, 10 years na kumbaga, dumaan ka sa test and temptation, nalagpasan mo by the grace of God na hindi ka natalo ng demonyo. Hindi ka nagpaano sa kung ano mang naging temptation. Tapos ngayong malapit-lapit na. 'Di ba? So, purihin po Panginoon yan. Sana may natutunan po kayo sa ating binahagi ngayon. Ay nga sana nabuksan po yung mga isip nyo. To God be all the glory, tayo po manalangin. Salamat po Panginoon sa mga oras na to, O Diyos, sa pagtatagumpay, sa iyong kahabagan, dakilang Diyos, sa iyong mga salita, na patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Ama, Ikaw, O Diyos, ang mag-ingat sa iyong abang lingkod, sa iyong aming mga kaibigan na nakatunghay, araw-araw po sa pagdadala namin na iyong mga salita. Lord, Ikaw po magbigay sa kanila ng karunungan, kalakasan, dakilang Diyos. Ano man ang mga pangangailangan nila, Panginoon, maintindihan nila na lahat po yun ay nasa iyo. Wala na silang sukat ikabalisa. Sapagkat tanggapin ka lamang nila bilang kanilang tagapagligtas, wala na silang hahanapin pa. Ang kailangan lamang nila ay sumunod, Panginoon, sa iyong mga kautusan. Makita mo silang tapat. Makita mo sila, O Diyos, na nagpapakabanal. Makita mo sila na lumalakad sa daang gusto mong lakaran ng bawat isa sa amin. Ama, tunay na hindi madali. Dakilang Diyos ang makasama, O Diyos, sa muling pagbabalik ng iyong anak. Hallelujah. Lord, na marami talagang mga
mga trials. Ngunit alam namin dakilang Diyos na hindi pa kami nagdanak ng dugo. Hallelujah. Hindi pa kami dumating sa mga pagkakataon, sa mga ganung kalagayan, dakilang Diyos. Hallelujah. Ito ay, ang aming mga pagsubok ay sapat sa aming mga kakayahan. Hallelujah. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, na ikaw ang naglalaan na lahat ng aming mga kailangan. Sa tuwing tatabag kami, Panginoon, ikaw ay sumasagot. Hallelujah. Patuloy mong gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming mga taga-subaybay, O Diyos, na sila, O Diyos, ay tanggapin ang kaligtasang inaalok mo habang may liwanag pa. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka, O Diyos, maglaan ang aming mga pangangailangan sa may sakit. Ikaw, O Diyos, ang magbangon sa bawat isa sa amin sa banig ng karamdaman, maging ayong abang lingkod. Sa mga walang trabaho, paglaanan mo sila, O Diyos, ng trabaho, Panginoon, ng pinaka magandang trabaho na ilaan mo para sa kanila, at sa mga naguguluhan, ikaw rin po ang magbigay ng kapayapaan ng kanilang mga isip. Salamat po, dali mo nawa kami sa araw ng bukas upang muli makapagdala na yung mga salita, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. And again, see you all tomorrow. Salamat po sa lahat. Kahit na hindi nahirapan tayo magsalita, purihin po, Panginoon. See you all tomorrow. God bless us all.